be with the men, the fighting forces of government. I should show my face there. Hindi naman pwede yung peacetime ka na pumunta. Hindi naman yung sabihin mo na you place yourself in jeopardy. But somehow during the fighting, you should show yourself that you are with one in our desire to protect the republic. Sir, do you think it's really a destiny for you not to proceed there, sir? Kasi, of course, Well, this is the second time. The last time I was not able to go in because also of the weather. Dito naman ngayon, ganun rin ang nangyari. And you were circling many times, but we could not penetrate well, it was really squall. So we waited in the camp for the skies to clear up, but pagdaan namin, wala, it was raining the whole day sa Marawi. Sir, from the reports from the reports we get from the ground, sir, are we planning to lift the martial law before the SONA, sir? No, and hindi ako ang nagano. It's the armed forces and the police. I consulted them and said it was critical. Ang magsabi sa akin na hindi na critical, ang armed forces, pati ang police. I do not have an independent study of how things are on the ground. It's not my job. And I cannot do it physically even. So I have just to rely on the word of the armed forces and the police because they are the one keeping this republic healthy and alive. Pag sinabi nila wala ng delikado and everything is okay, then that is the time that they will lift martial law. Otherwise, salamat. Maaasahan ninyo yan lahat. Medisina at saka walang corruption. Walang corruption kaya nga ako galit dito sa ano. I intend to reconfigure the procurement lalo na sa inyo. Wala nang second hand ngayon ng mga helicopter. Kung may pera ako, bili ako ng bago. And all the equipments, lahat, pati rifle, hindi ako tatanggap, even from America. I would never accept a hand-me-down. Gusto ninyo, magbili tayo ng bago. Ayaw ko yung magbili tayo ng second hand. Kasi hindi maganda. So these are the reforms, little ones, but just to show to you my support. And of course, I know that itong Republika, especially hindi tatagal itong mga institutions dito pagka nagbagsakan ito. And so we have to do all the things that we have to do in this world. Saka isa pa, meron tayong, I expect the insurrection itong sa ISIS to slow down a little bit. But ang hindi ko talaga maintindihan, meron dito nakikinig na NPA, talagang sumasabog yung ulo ninyo. First, you directed your soldiers to fight, to engage us, government. Maya-maya, sabi kayo, tutulong kayo to fight alongside with government. Maya-maya, dito na naman, fight na naman kayo, despite of just really doing what you want to say or say what you want to do. Ito, inikwento na naman ninyo. Kaya ako hindi ako kumukumpiyansa. Sinasabi ko lang ito, hindi ito maging sikreto eh. Lahat kayo, binilihan ko ng yung pinamigay ko na price. It's a 45. Bigyan mo, may isa ka pa ba? Do you have another... ano ito? This is a Rock Island 45. It's made in the US. Ito yung initial offerings ng Arms Corps. Bibilihan ko kayo lahat, kagaya ng pulis. Isa-isa kayo. Kasi huwag kayong magalit sa akin, ha? Hindi kayong mga sundalo.
Alam ninyo, paglabas ninyo sa kampo, na halata ko yan, matagal akong mayor eh. Paturatoy kayo ng lakad-lakad yan. Alam mo, ang NPA, hindi maghintayan kung may armas ka o hindi. Mapapatay ka ng isa, one less enemy para sa kanila. Kawawa kasi kayo, wala kayo ng pulis yung mga armas. But this thing, itong baril na ito, mainit ito. Alam ninyo yan. So, but at the same time, kung marunong lang kayong magdiskarte, mabubuhay talaga kayo at makadepensa kayo ng sarili ninyo. For example, sa bahay, mag-uwi kayo, palala tayo dyan. May isa doon, nakatindig, may isa dito, isa doon. Tignan mo muna yan dyan. Paglabas mo, nag-change position yan, change position ka rin, anak na. Huwag kang, unahan mo na. Sabi ni Duterte, NPA ka raw. Kung magsabi, hindi, nagsinunod ngayon, farmer lang ako eh. Sige. Kasi malaman mo, you have to develop yung sixth sense of self-preservation mo. Pag may nakita ka nagkaiba, nagpalakad-lakad dyan ng ilang oras, mag-uwi kayo sa inyo, nandoon sa tindahan, nakaapat na ng sigarilyo, hindi pa lumalabas. Punta ka muna doon sa likod, doon sa ibang kanto, doon sa likod mo sa daanan. Putang ina mo, gusto kang magka-cancer? Pang-apat mo na yung putang ina na, kainin mo na kaya lahat yan. So, gano'n na lang. Bakit mo pa hititin yan? Yung mga gano'n, yung naka-standby dyan na learn to, the ways of survival. Ano lang kasi, kaya alert lang kayo pag naka-ano na eh. Pero mainit ito ha. Itong mga NPA ngayong kikinig, naglawa yan, magbalita mo yan doon. Andre, mabangan natin ito. Kaya noon, gusto ko maglabas kayo ng kampo, pero pangit kasi tignan sa civilian, magdadala ng Armalite M16 na hindi naka-uniforme. Alam mo, demokrasya to, hindi natin mapigilan yung mga tao mag-chat-chat. So ito, the best nito is learn the art of survival. At huwag kang magpauna. Doon ako minsan na panahon ni, I will not mention the Director General. May panahon yung police na hindi makadala ng armas pag hindi naka-uniforme. So dyan sa Davao, yung bukid nung Davao Road, yung last detachment doon, yung police na assign doon. Yung pobre, kasi may na directive na hindi makadala ng arma, hindi naka-uniforme. Umupo doon sa likod ng driver. Walang 30 minutos, may sumakay. Binaril siya ng paltik, binaril siya ng bereta niya. Kaya ako naggalit ako, sabi ko. Binigyan ko silang 2 linggo. Sabi ko, putang ina, hanapin ninyo yun. Sa awa ng Diyos, namatay naman, 3. Pero sabi ko, hindi ako magpalugi ng gano'n. So yan ang bantayan ninyo. Pagka ang truck po na wala kang sa likod ng bantay ka lang sa likod, sa harap. Tapang-tapang ninyo yung medalya, kainggit yung gold cross. Marami akong cross pero kahoy. Pero gaba lang yung sa Rosaryuhan. Di man natin magamit yung pangyabang. Anyway, I'd like to congratulate you again, the entire Armed Forces of the Philippines, for liberating Marawi and keeping the people safe. And you can rest assured that for as long as I am the president of this country, hindi kayo maging second class sa politics. Nilagay ko kayo sa number 1 talaga. At next year, tignan ninyo yung sweldo ninyo nga up to lumalaki na. Tignan ninyo ulit. By next year, dublado, January, tabla na ang sweldo ninyo. Pero dapat every encounter, patay lahat. Okay. Ayaw ko magdala ng buhay priso. Papakainin ko pa yan. Okay, Marawi. You can only detain a person in the place where he committed the crime
And you can only try him also in the place where he committed the crime or the jurisdiction sa korte. Sabi ko, sana ako maglagay ng presuhan sa Marawi ngayon. Napag-alis, maglagay ako ng jail dyan. Ilan naman talaga ang pulis. Di ba natin madagdagan ng 1,000? Pag-alis ng mga tropa, di-liberate na naman yun. Dito sa dito Kidapawan. Ilang beses na liberate yung mga presuhan. Kaya magkaintindihan tayo dito. Kaya ang media ba naman is minsan magtapo ng interpretation. Taruhin na lang natin ito. Walain natin yung preso o walain natin yung jail. Kaya hindi pwede magsabay. Well, anyway, I said, that's the problem. I'm just trying to say it now because that's the problem. Where will I put them? Because they have to be in the jurisdiction where they committed the crime. Simple as that. Kaya madagdagan ang problema. Anyway, I'm happy. My happy salute. Snappy one sa awardees and sa inyo. Alam ko, matitigas kayo. Titigas ang ulo o matitigas ang titik. Depende dyan kung saan ko yung gusto. Pero everybody will get a medal one of these days. I know, matitigas kayo. And believe ako sa sundalo kong Pilipino. Maraming salamat po. Thank you, sir, for that inspiring message. At this juncture, may we invite the President for a photo opportunity to all officers and personnel present. First batch will be the Brigade Commander and staff at the grandstand. Ikaw ang Pangulo para sa pagbabago. Sawa na ang bayan ko sa magnanakaw na First tao. pose. Thank you, sir. Second pose. Madilim na kahapon, ikaw ang mataas. Thank you, sir. For the second batch,